Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Give Kef on staring at Pura. Na tila ba mahahanap niya ang kasagutan sa mukha ng dalaga hanggang sa kumilos ito. Her hand began to move over his chest. Lumuwang sa kanyang pagkahangiti. Ganon din ito noong unang beses na magtabi sila sa pagtulog. Kinabig niya ito palapit sa kanyang katawan. Dahil doon ay nagising ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay napasinghap ito at kaagad na bumalikwas. He shackled. "Good morning, my future," bati niya. "Kumusta ng pakiramdam mo?" tanong nito. There was a hint of concern in her eyes and it warmed his heart. Nagbago na ba ang policy ng ospital? Dapat ba may bed companion ang mga pasyente? Oh, I should stay here more than often of that case. Sukat na sinabi niya, ay namula ng todo ang mukha nito. Biglang kumilos ang dalaga at bumaba sa kama. Sa labis na pagmamahal ay sumabit ang paa nito sa kumot at bumagsak sa sahig. Dahil hindi niya yon inaasahan, ay hindi niya mahawakan ang dalaga. Kung ganun ito kabilis bumagsak, ay ganun din ito kabilis na tumayo. Tatawag ako ng nurse para ma-check kung okay ka na. No, I'm fine. I know my own body. I'll be more than fine if you give me hug. Aniya, na ibinuka ang mga braso. Sa halip na lumapit, ay sumeryoso na ito. I rather ask question. Anong nangyari kagabi? Patig? Simpleng tugon ni Gip. Nangunot ng husto ang noo ni Pura. Patig? Patig ba talaga o ayaw mo lang sabihin sa akin? Pinanatili niya ang kanyang ngiti. Were you worried about me? Sa halip ay tanong niya. Yes. Umisod siya sa gilid ng kama at inabot ito. Niyakap niya ito. Her felt her body stiffen, ngumiti saglit lamang nang maramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang likod at napangiti siya ng husdo. There's something I want to give you. Where are my clothes? Bahagyang lumayong tanong niya sa dalaga. Bakit? Nasa bulsa ng jeans ko ang ibibigay ko sa'yo. Tuluyang lumayo si Pura. Lumapit ito sa munting cabinet sa tabi ng kama. Mula roon ay inilabas ng dalaga ang mga damit na suot ni Gip kagabi. Nang iabot nito yon, ni Pura sa kanya ay kaagad niyang kinapa ang bulsa ng kanyang jeans. Napangiti siya nang maramdaman na naroon pa ang singsing. Inilabas niya yon. Nang tignan niya si Pura ay nakatutok ang paningin ng dalaga sa singsing. Inabot ni Gip ang kaliwang kamay nito at isinuot ang singsing doon. Her hand was shaking. Para saan to? A sign of my love. A sign of my sincerity. Sa halip ay iyon ang nanulas sa mga labi niya. She kept on staring at the ring. Hindi mabasa niya kung ano ang iniisip nito. Hinihintay niya itong magsalita subalit wala siyang narinig hanggang sa pumasok na ang isang nurse. Tapos na ba ang seminar? Tanong ni Gip kay Pura habang sinusuri siya ng nurse. Umiling ito. Ngayon ang last day. Kumunot ang noo niya. Then, you should go. Wala kang kasama dito eh. Bumalik ang ngiti niya. I'm not a kid. Just give me a kiss. Then, you can go. Nanlaki ang mga mata nito. Greco Irvin Franz stop. Natuwa siya ng malakas. Fine. Just go. Then,
Give me a kiss later. Tinititigan siya ng malalim ni Pura, tila nagbabahala. Babalik agad ako ha. Don't worry, I'm not going anywhere, my love. Tumigil ito sa akmang pagbubukas ng pinto. Muli siyang natawa nang ambaan siya nito habang isinesenyas ang nurse na tumitingin sa kanya na pangiti-ngiti rin. He felt surprisingly light-hearted despite what happened last night. Parang walang nangyari sa kanya. He could even laugh like this. Pura must be better than medicine. Sinusunod mo ba ang lahat ng sinasabi ko sa'yo? Nakangiting tumango ang pasyente ni Pura. Isa itong 30 years old na babae na 2 buwan nang nakakapanganak. She suffered from postpartum depression. Pagkatapos niyon, ay nahirapan ng matulog ang babae ng normal kahit pa lumipas na ang depresyon nito. Sa katunayan nga po, kaya ko nang matulog ng mas maaga sa alas 12 ng gabi. Tumango siya. Good. Just follow my instruction and take your medication. Pagbalik mo sa susunod na linggo, at kung mas mabuti ang resulta, pwede ka nang tumigil sa pag-inom ng mga inireseta ko sa'yo. Thank you very much, Miss Makaraig. You're welcome. Nang makalabas na ng opisina ni Pura ang pasyente, ay tumayo siya mula sa pagkakaupo sa mini sala na nagsisilbing visitor area ng opisina niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mesa at hinilot ng bahagya ang kanyang batok. Kalimitan sa mga nagiging pasyente niya ay mga bata at matatanda. Subalit marami ring mga pasyente niya ang buntis at bagong panganak. Ang trabaho niya ay tulungan ang mga taong nagkakaroon ng problema sa pagtulog. Kadalasan ay mental at emotional ang problema ng mga taong hindi nagkakaroon ng maayos na pagtulog, lalo na sa matatanda. Subalit, may mga pagkakataon din na nangangailangan na ng medikasyon ang ilang pasyente niya. Her job was to give advice and listen. Mostly ay pagbibigay ng advice dahil iyon ang kailangan ng mga taong nagpupunta sa kanya. Iilan lamang ang katulad niya sa bansa. Hindi man niya ikayayaman, ang kanyang trabaho ay namumuhay naman siya ng disente. Wala nang hinihintay na pasyente si Pura ng araw na yon, pero wala rin naman siyang ibang gagawin. Nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng bag, ay nagmamadaling kinuha niya yon. Nang makita ang number lamang ang rumihistro doon, ay magkahalong kaba at iritasyon ang kanyang nararamdaman. Maaaring sigip yun, magkahalong tuwa at pagkairita ang nararamdaman niya sa isiping iyon. 5 araw na silang hindi nagkikita ni Gip. Nagpunta ang binata sa Bacolod dahil may laro daw ang team nito. Bukod sa hindi sila nagkikita, ay hindi rin sila nagkakausap dahil hindi siya nito magawang tawagan. Nang subukan niyang kontakin ng binata kahapon, ay unattended naman ang numero nito. Noong huling araw ng seminar, ay iniwan ni Pura si Gip sa ospital. Subalit pagbalik niya sa gabi, ay wala na ang binata. Ang sabi ng nurse na napagtanungan niya, ay nakapag-discharge na raw si Gip noong tanghali pa lang. Nag-iwan lang ng note ang binata na mauuna na dahil may laro pa raw ang team at kailangan ng bumalik para maghanda sa laro. Sinabihan din siya ni Gip na kinabukasan na umuwi na lamang sa Maynila dahil magpapadala ito ng kotse at driver na siyang susundo sa kanya, which really happened the next day. Pagkalipas ng ilang ring, ay sinagot ni Pura ang tawag. Hello? Hi? Are you missing me yet? May umusbong na kasiyahan sa puso niya pagkarinig niyon. Happiness began to make her heart beat faster than usual. Tinakpan niya ang cellphone at bumuga ng hangin.
Nang muli niyang ilapit sa kanyang tenga ang aparato, ay tumikim muna siya. Bakit ngayon ka lang tumawag? I'm sorry. Been busy with the game plus I misplaced my phone again. But do not fret my love. You'll see me in a bit. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Kaagad na tumutok ang kanyang paningin sa pinto. Inaasahan niyang anumang sandali ay bubukas yun. Where are you? Later. You see me later. Anito na halata sa tinig na nakangiti. Nasaan ka nga? Let's have dinner tonight. I'll ask someone to pick you up sa bahay mo. Malalaman mo mamaya kung saan. Tila teenager na naisuklay niya ang daliri sa buhok. Anong oras? 7. I miss you so much, Pura. Sukat doon, ay muli na naman niyang nailayo ang cellphone sa tenga. She breathed in and out bago muling ibinalik iyon sa tenga. Ako rin, mahinang tugon niya. Nagiinit ang buong mukha niya. Gip shackled. You can even say it. Ikinahihiya mo ba na miss mo ko? Ibababa ko na. Nakangiti ng tugon niya. Mamaya sasabihin ko sa'yo. Pahabol niya bago mabilis na pinindot ang end button. Mabilis na inayos ni Pura ang mesa at kanyang mga gamit. She hurriedly went home. Pagdating sa bahay ay kagad siyang namili ng isusuot para lang ma-prostrate. She didn't own any chicks clothing. Pero sandali nga lang, bakit ba kailangan niyang magsuot ng maganda? It wasn't as if Greco Irvin Franstap hadn't already seen her at her worst. Ibinaba niya ang hawak na damit at humakbang papunta sa harap ng full-length mirror. Hinawakan niya ang kanyang buhok. Noong teenage year niya, ay parating ikinukumpara ang kanyang buhok kay Julia Robert maliban sa pagiging itim niyon. Hinubad niya ang suot na salamin. Her eyes were rimmed with dark circle. At kahit anong gawin niya sa kanyang mukha, ay wala pa rin namang pagbabago. Well, she did not want to change herself either into someone she wasn't. That was the worst thing someone of her profession could ever give as advice. If Gip was telling the truth, ibig sabihin ay hindi sa itsura niya na in love ang binata because there was no way he could ever fall for her. Not that she was extremely ugly, kundi dahil ang katulad ng binata ay mas malaki ang posibilidad na ma-inlove sa mga babaeng ubod ng ganda. Say beauty queen. Natawa si Pura sa sarili. Bumalik siya sa mga damit na nakatambak sa ibabaw ng kama. Pumili siya ng cream-colored dress. Yun na lamang isusot niya. Ginugol niya ang natitarang oras sa pagsusuot niyon. Hindi sa mukha niya kundi sa kanyang buhok. Dahil sa kapal ng buhok niya ay hindi yun madaling ayusin at itaas. Nang sumapit ang 6:30 ay halos handa na siya. Itinaas na lamang niya ang kanyang buhok into a tight bun. Naglagay rin siya ng kaunting makeup. Nang tumunog ang kanyang cellphone, ay excited na tinitignan niya yon. Ngunit hindi si Gip ang caller kundi si Alex. Nangunot ng gusto ang kanyang noo. Hello, Alex, napatawag ka. I want to die, Pura. I already want to die right now. Kaagad na sinagilan niya ng kaba. Ni minsan ay hindi pa niya narinig na nagsalita ng ganon si Alex. He was already cheerful and lively. Anong nangyari? Bakit mo sinasabi yan? Nasaan ba kayo? Nag-aalala niyang tanong, subalit lumipas ang ilang sandali ay wala na siyang narinig na tugon mula kay Alex. Nakahanda na ang lahat para sa sorpresa ni Gip kay Pura dahil gusto ng dalaga
Ang apoy ay gumawa siya ng bonfire sa rooftop ng building na pag-aari ng daddy niya. He preferred a picnic-style date with a bonfire. He figured she would like it better than a fancy date with candlelight and roses. He wanted to ask her properly to be his girlfriend, and if she said yes, he would ask her to marry him. A sly smile crept over his lip. He had never been a romantic guy, but he had promised himself that he would never ever marry kung hindi lang sa pag-ibig. It might sound old-fashioned, ngunit ganon ang mindset niya. Mula pa noong mawala ang mami niya, he knew his parents never loved each other. Mali. Ang daddy lamang niya ang hindi in love. His father never loved his mother. Alam niya yon, kahit hindi niya tinatanong kahit na kailan ang kanyang ina. And it always filled him with agony na ang mami lamang niya ang nagmamahal. Huminga siya ng malalim at pilit na itinataboy ang damdaming nagsisimula na namang lumukob sa kanya. He should be happy. He had found someone he truly loved. Hindi niya sigurado kung pagmamahal nga ba ang kanyang nararamdaman para kay Pura. Ngunit kung hindi pa yon pagmamahal, hindi na niya alam kung ano pa ang tawag sa kanyang nararamdaman para sa dalaga. 30 minuto na lamang bago mag-alas 7 ay tinawagan na niya ang driver na susundo kay Pura. He lay down on the mat and looked at the sky. He hated darkness, but looking at the dark sky sprinkled with stars wasn't so bad. Kaya niyang tiisin ang dilim hanggang mayroong liwanag, tulad na lamang ng bonfire. Noong biglang tumunog ang cellphone niya, si Pura ang tumawag. Hello? Hello, love. Don't worry, pupunta na dyan ang susundo sa'yo. Wala ako sa bahay, Gip eh. There was urgency in her voice. Sabihin mo na lamang sa akin kung saan tayo magdi-dinner. Mahuli ko ng kaunti eh. Napabangon siya. Why? Where are you? May problema ba? Nandito ako ngayon sa ospital. What? Ano nangyari sa'yo? Napuno siya ng pag-aalala. Nagmamadali siyang lumakad at pumunta sa exit door palabas ng rooftop. Saang hospital? No, I'm perfectly fine. Si Alex, nandito siya ngayon sa ospital. Gip stopped dead in his track. The sound of his name was enough to freeze his blood. Ganun ba? Saang ospital yan? Sa East Avenue. He needs me here. But don't worry, darating ako. Sabihin mo na lamang sa akin kung saan. Napabuntong hininga siya. A building in Rojas Boulevard, Villarica. What happened to him? Mamaya ako nasasabihin kapag nakita tayo. I'll call you again later. Pagkatapos niyon ay kaagad nang tinapos ni Pura ang tawag. Hindi alam ni Gip kung ano ang nangyari, subalit tila na wala ang lahat ng excitement na nararamdaman niya. Hindi niya gustong magmukhang selfish at walang pakialam sa kapwa. Subalit, gusto niyang pagtakpan kung bakit kailangang naroon si Pura sa ospital at ngayon pa. Sa urgency sa tinig ni Pura ay tila ngayon lamang na ospital si Alex. They were friends so she should be there. Subalit tiyak din na naroon sila Arnie. So Pura present was not necessary unless she was still carrying a torch for him. Tuluyang bumaba ng rooftop si Gip. He could not stay here and wait. He would go crazy. Kausapin mo naman ako, Alex. Maya-maya ay usal ni Pura. Kahit nakatalikod sa kanya ang lalaki ay alam niyang gising ito. Nakikita niya ang paggalaw ng balikat at braso ng lalaki. And she could feel like the heaviness inside the room. Nang puntahan niya si Alex kanina sa bahay nito,
ay wala itong malay. Sinubukan niyang tawagan sila Arnie subalit nakapatay ang cellphone ng kanyang kaibigan. Alex had a nervous breakdown. Na-dehydrate din ang lalaki. Kaya pala hindi nagpapakita kay Pura ang lalaki sa cafe sa nakalipas na mga araw. Naka-off ang cellphone nila Arnie kaya hindi ko masabi sa kanya ang lagay mo eh. Okay lang kung ayaw mong sabihin ang nangyari. Ang importante, okay ka na ngayon. At sila Arnie susubukan kong she's pregnant. Natigilan si Pura. Buntis sila Arnie. I'm not the father. She just accepted my proposal para magkaroon ng tatay ang magiging anak niya. Sa puntong iyon, ay nabasag na ang tinig ni Alex. She betrayed me. Hindi inaasahan ni Pura ang revelasyong yun. She was shocked. Kahit wala siya sa kalagayan ni Alex at hindi niya alam kung ano ang pangyayari. Nasasaktan siya para sa lalaki. Lumikid siya at lumipat sa side kung saan ito nakaharap. His eyes were red. Halatang pinipigil ang mapaluha. Hinawakan niya ang braso nito at marahan itong pinisil. Magpahinga ka muna. Bukas babalik ako. Alam ni Pura na wala siyang sasabihin na makapagpapabuti sa damdamin ni Alex. Tatayo na sana siya nang pigilin siya nito. Don't go. His eyes were fleeting. I've been all alone for the past few days. Please. Tumutok ng husto ang paningin niya sa kanyang kamay. Nang hawak ng mariin ni Alex na tila ba doon ito kumukuha ng lakas. Natsulong ago. Gusto niyang mangyari ang ganon. Ang mahawakan ang kamay ni Alex. Ngunit kakatwa na wala siyang nararamdaman kahit na ano maliban sa simpatya. She stared at his gloomy face. Alex was the man of her dream. And yet, wala na siyang nadaramang espesyal na pagtingin sa lalaki. Gayunpaman, nire-respeto niya ito bilang kaibigan. At alam niyang kailangan siya ni Alex ngayon. Hindi siya makapaniwala na magagawa nila Arnie ang ganon sa lalaki. Alright, matulog ka na, wika niya, kahit may sigaw sa pagtutol sa kailalimang bahagi ng kanyang puso. Gip was waiting for her. Ipinangako rin niya sa sarili na aalis kapag nakatulog na si Alex. Sa halip na pumikit, ay tinitigan lang siya ni Alex. Maya-maya pa ay kumilos ang isang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. I've been so stupid. Since the day I met you, I knew you were a good woman. And yet, naging tanga ko. You like me, right? Hindi niya yon inaasahan. Sa lahat ng maaari niyang marinig mula kay Alex na mga sandaling iyon, ay hindi yon ang kanyang inaasahan. She should feel embarrassed or angry that despite the fact that he had been aware of her feelings, ay ang kanyang kaibigan pa rin ang niligawan nito. But she really could not find it in her heart to do so. Ang gusto lamang niya ay makatulog na ng maayos si Alex at nang makaalis na siya at makita na niya si Gip. She was itching to meet him. Marami siyang gustong sabihin sa binata, ngunit higit sa lahat ay gusto niya itong mahawakan. Habang hawak ni Pura ang kamay ni Alex, ay noon lang niya na-realize na minsan ay hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Gip. She smiled at the thought. They had kissed and hugged. Nagtabi na nga rin silang dalawa. Ilang beses na. Bakit kang humingiti? Is that a yes? Bumalik sa kausap ang isip ni Pura. Mariin siyang napapikit. Alex, I know.
I'm such a jerk for asking this. But if I ask you to give me a chance, will you accept me? Natulala si Pura. May ilang sandaling nakatitig lamang siya sa mukha ni Alex. Desperasyon lamang ang nababasa niya roon. Muli siyang napangiti. Sa pagkakataong iyon, ay may halo ng inis. At least ay aminado si Alex kung gaano ito kapresko. Pinisil niya ang kamay ng lalaki bago binawi ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Magkaibigan tayo, Alex. Oo, aaminin ko. I like you before. Pero wala na ngayon. Pagtatapos nito sa sinasabi, tumango siya. I care for you, Alex. Gusto ko maging magkaibigan tayo ng matagal sa panahon. Besides, I'm in love with somebody else. Sa pagkakataong iyon ay may munting ngiti na sumilay sa mga labi ni Alex. It looks sad but sincere. Sorry. Sinasamantala ko ang pagiging totoo mong kaibigan sa akin. That guy. What was his name again? Gip. He's so lucky. Ako rin swerte sa kanya. Matulog ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pa natutulog. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng damit at tinawagan si Gip. Subalit naka-off ang cellphone nito. Pagkalipas ng ilang pang pagtatangka ay sumuko na siya. Nang hindi pa rin siya makontak ang binata. Nag-text na lamang siya rito na mahuli pa ng kaunti. It was almost 9 o'clock. Alam niyang sobra na ang paghihintay niya sa binata. Ngunit talagang gusto niya itong makita. She needed to tell him that she loved him. I've been so stupid since the day I met you. I knew you were a good woman, and yet naging tanga ko. You like me, right? Nanigas ang bawat kalamnan ni Gip sa narinig. Mabuti na lamang at marahan ang pagbukas niya ng pinto. Somehow, sa likod ng kanyang isip ay inaasahan na niyang may iba siyang taong madadatnan. Bakit ba kailangang parating magkatotoo ang mga kinatatakutan ng isang tao? Mula sa maliit na siwang ng pinto ng hospital room ni Alex ay sumilip si Gip. Si Pura ang nakaharap sa direksyon ng pinto habang likod lamang ni Alex ang kanyang nakikita. Tila nabasag ang kanyang puso nang makita ang ngiti ni Pura. Bakit kang umingiti? Is that a yes? It hit Gip real hard. Ang mga sinabi mismo ni Alex ang kanyang naisip. Alex, I know I'm such a jerk for asking this, but if I ask you to give me a chance, will you accept me? Hindi na hinintay pa ni Gip ang sagot ni Pura. Tumalikod na siya at lumakad palabas ng ospital. Sapat na ang mga narinig niya at nakitang pagngiti ni Pura. Hindi niya gustong sakta ng sarili ng higit pa. Ang pagpunta lamang sa ospital ay malaking dagok na sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang takbo ng pag-uusap ni Pura at Alex. But Gip could easily read between the line. Wala ron sila Arnie. At sa halip ay si Pura ang naroon. Gip never thought loving someone could hurt this much. Ipinangako niya noon sa sarili na hindi siya tutulad sa kanyang mami. Hindi siya magmamahal ng taong hindi kayang suklian ang kanyang damdamin. Ngunit heto siya. At ganito ang landas na tinatahak. He laughed bitterly. He and Pura were not even in a real relationship yet. Nahiling niya na sana ay makalimutan din siya pagdating sa mga damdamin at pangyayari. At dito na po natatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Nawa po ay samahan niyo po akong muli sa aking susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.